Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ang aking pong isi-share ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. Sabi ng Bible, "Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men." Ito po yung bibigyan natin ng pansin. Yung last part, tayo po ay magkaroon ng pasensya sa lahat ng tao. Pamagat po ng aking isi-share ay impatience awareness. Kaibigan, ikaw ba'y humaharap ngayon sa situation na hinahamon ang iyong pasensya? Maaring merong taong nakakainis at parang gusto mo nang bumigay sa kanyang pag-uugali. O kaya naman, meron kang inaantay na para bang natatagalan ka at nahahamon yung iyong pasensya. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, may tatlong bagay na aking isi-share na nawa makatulong sa atin sa tulong ng Holy Spirit para pag tayo po ay humaharap sa mga bagay na nawawalan tayo ng pasensya, alalahanin po natin itong mga bagay na ito. Number one, before we lose patience, let us remember the following. Number one, the patience of God. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward." Bago tayo mawalan ng pasensya sa ibang tao, tignan muna natin yung ating sarili. Ang Diyos nga ay hindi nawalan ng pasensya sa atin. Kung paano niya tayo pinagtiyagaan, kung paano niya tayong kinakalinga faithfully kahit na napaka-unfaithful natin. So, dun po, ma-realize natin mga kaibigan at mga kapatid na bago tayo mawalan ng pasyensya sa ibang tao, alalahanin natin na yung Diyos nga mismo ay hindi po nawalan ng pasensya sa atin. Sino ngayon tayo para mawalan ng pasensya sa ibang tao? Kaya gawin po nating motivation yung naging pasensya ng Diyos sa atin personally. Pangalawa, the purpose of God. Romans 8:28, isang familiar na talata. "And we know that all things work together for good to them that love God." Bilang mga mananampalataya, kailangan nating maintindihan lahat po na nangyayari sa ating buhay, may purpose po ang Panginoon. Kung ikaw man ay may nakakasamang tao ngayon na nawawalan ka ng pasensya, may purpose si God kung bakit nakasama mo yung taong yan. O kaya naman, meron kang inaantay na nawawalan ka na ng pasensya. Well, may plano pa rin ang God. All things work together, sabi nga ng verse. And sabi nga ng isa pang talata, Galatians chapter 5 verse 22, bilang mga mananampalataya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Isa po sa mga bunga ng Espiritu Santo sa atin ay pasensya, long-suffering. So paano natin ma-exercise itong fruit ng Spirit na ito sa buhay natin kung hindi tayo makakaranas ng mga situations o makakaranas ng mga tao na talagang mangangailangan tayo ng pasensya? Kaya meron talagang purpose ang lahat. May purpose ang Diyos sa lahat ng bagay at yun nga po, ma-exercise din natin ang atin pong fruit of the Spirit. Maganda yung isang nakita kong quote. Sabi, "Sometimes God doesn't change your situation because He is trying to change your heart." Maaring minsan po kung bakit may mga taong, maaring matagal na tayong pinagpipray, "Lord, sana itong taong to bumait siya." O kaya, "Lord, sana wag na kami magkasama nung taong ito." Pero andyan pa rin siya. Maaring ilang buwan mo nang kasama, ilang taon mo nang kasama, para bagang hindi nagbabago yung taong yon. Kaibigan, baka ang gusto kasi ng Diyos na magbago, hindi yung taong yon, kundi ikaw mismo. He wants to change your heart. Kaya hanggang sa ngayon, andyan pa rin yung taong yan na humahamon sa haba ng yung pasensya o kaya naman sa isang circumstances na para bagang nawawalan ka na ng pag-asa at nawawalan ka na ng pasensya, tiis lang, gusto lang ituro sa iyo ng Panginoon na pahabain ang iyong pasensya at magtiwala sa Kanya. Panghuli po, bago tayo mawalan ng pasensya, let us remember the period of God. Ang Diyos po kasi ay may sariling time period. Meron siyang sariling oras. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 at sa 11, "To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven." Sabi ng verse 11, "He hath made everything beautiful
in His time. Madalas po nagmamadali tayo. We want to follow yung sarili nating schedule. Pero huwag niyong kalilimutan, si God may sarili siyang schedule at alam niya ang kanyang ginagawa. He hath made everything beautiful in His time. Kaya nga makikita natin sa banal na kasulatan, ultimo yung creation, di ba? Kung tutuusin, pwede namang gawin ni God lahat ng sabay-sabay, pero meron talagang period. Merong day 1, may day 2, day 3, lahat po may sistema, lahat may oras. Kaya sa anumang kinakaharap mong situation sa ngayon, para bang gusto mo, now na Lord, sana mangyari na, relax ka lang, may sarili kasing oras ang Panginoon. At hindi lang yan, sabi ng verse, He hath made everything beautiful in His time. Kaya tuloy lang po mga kaibigan at mga kapatid. Sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tuloy-tuloy lang po sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po mawawalan ng pasensya. May mga tao po talagang kailangan nating habaan palalo ang pasensya natin. Pero again, ipagkatiwala natin sa Diyos yung mga ganong bagay dahil hindi na po natin sakop yung mga yon. Magtiwala lang tayo sa Kanya at siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung pinagpala ka ng video ito, like and share. God bless us.